Marivic! Anong ginagawa mo dito? Pwede bang dito muna ako, ha? Oo naman. May problema ka ba sa bahay niyo? Lagi naman eh. Gusto ko na ngang maglayas sa amin eh. Hindi ko nga lang alam kung paano mamuhay na mag-isa. Gusto mo palang bumukod. Dapat pinag-igihan mo na lang ang pag-aaral mo noon. Hindi sana may maganda kang trabaho ngayon. Noon pa naman eh, wala na akong hilig mag-aral. Alam mo ba kung gaanong karaming bata ang naghahangad na makapag-aral lang? Isa ka sa mapalad na nabiyayaan na makatungtong sa paaralan, tapos yan lang ang sasabihin mo. Hindi ko naman siguro kasalanan na lumaki ako sa maayos na pamilya, na kayang ibigay ang mga kailangan ko. Kaya nga maswerte ka kesa sa kanila. Kaya sana, huwag mong sayangin ang oportunidad, no? Mas matanda ako sa'yo pero kung pangaralan mo ko, para kang ate ko. Mas matanda ka nga sa akin. Isip bata ka naman. Pwede ba kahit ngayon lang? Huwag mo muna akong sermonan. Kaya lang naman kita pinagsasabihan para na rin sa kabutihan mo. Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Alam ko naman yun. Kaya lang kasi nakakarindi na rin eh. O sige, hindi na. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano na naman ang problema mo sa inyo? Nag-away na naman kami ni Itay. Nakarating kasi sa kanyang pakikipagrelasyon ko kay Riley. Kahit ako ayaw ko sa boyfriend mo eh. Sa dami naman kasi ng lalaki, sa kanya ka pa talaga pumatol. Mahal ko si Riley at ganun din siya sa akin. Ano bang problema niyo sa kanya? Imposible na hindi mo alam kung anong mga ginagawa niya. Kung saang gang siya nabibilang. Marivic, masamang impluwensya si Riley sa'yo. Ayaw lang kita mapahamak ng dahil sa kanya. Kung ang tinutukoy mo, yung sinasabi nilang adik si Riley, inggit lang ang mga nagpapakalat ng ganyang chismis. Tingnan mo nga kung paano magbihis at magsalita. Alam mo pareho talaga kayo ni tatay. Hinusgahan niyo na agad si Riley dahil sa panlabas na anyo niya. Hindi ko siya hinuhusgahan. Marami lang akong naririnig na hindi maganda tungkol sa kanya. Hindi ka na naman magpapatalo sa akin eh. Ang mabuti pa, wag na natin siyang pag-usapan. Mabuti pa nga. Baka nagugutom ka, may pagkain dyan. Pwede bang matulog muna ako? Inaantok na kasi ako eh. Oo naman. Maiwan muna kita dito sa kwarto ha. May gagawin lang ako sa labas. Bata pa lang magkaibigan na kami ni Marivic. Sa lugar namin kilala ang pamilya niya na nakakaangat ang buhay kumpara sa iba. Mabait din ang mga magulang niya. Lalo na ang kanyang ina nung nabubuhay pa. Sa kasalukuyan may bago na ulit asawa ang kanyang ama na si Mang Artemio. Mabait naman ang babae at marunong makisama sa kanila. Sadyang sutil lang ang kaibigan ko. Lola, nandyan na pala kayo. Nagawa ko na po ang inuutos ninyo. Nandito ba ngayon ang kaibigan mong si Marivic? Opo, La. Natutulog po siya sa kwarto. Paano niyo po nalaman na nandito si Marivic sa bahay? Nakita ko kasi na may ibang tsinelas sa labas eh. Oo nga po pala. Nakalimutan ko ipatabi sa kanya eh. La, nagsabi po pala si Marivic na kung maaari dito daw muna siya sa atin. Nagkaproblema na naman ba sila ni Artemio? Opo, ang pinag-awayan nila tungkol sa pakikipagrelasyon niya kay Riley. Sutil din kasi ang kaibigan mo eh. Bakit hindi niya gayahin ang mga kapatid niya na mababait at responsable sa buhay? Hindi naman po ako nagsasawa sa pangaral sa kanya. Siguro po, hindi pa siya handang makinig. Kailan siya makikinig? Kapag napahamak na siya o mga tao sa paligid niya? Kaya nga po kailangan pa rin niya ang gabay. Isa po kasi sa ikinagagalit niya yung pag-aasawa ulit ng tatay niya. Wala namang masama doon. Mabait naman ang madrasta niya at inaasikaso ang tatay niya. Hindi ba niya naiisip na balang araw magkakaroon sila ng mga kapatid niya ng sariling pamilya? Sino makakasama ng tatay nila pagtanda? Iyon nga po ang sabi ko sa kanya eh. Wala namang masama kung dumito siya sa atin kesa kung saan pa siya mapunta. Hindi lang ako sang-ayon sa nobyo niya. Sa dami naman kasi ng lalaki doon pa siya nagkagusto. Kaya nga po sila nagkagalit na namang mag-ama.
Hindi ko rin po gusto si Riley pero kilala ko po si Marivic na kapag kinokontra, lalong ipipilit ang gusto. Mabuti nga sa tagal niyong magkaibigan hindi kanya naiimpluwensyahan sa masamang gawain. Kilala niyo naman po ako. Hindi ako basta nagpapa-impluwensya. Alam ko po ang tama at mali. Sana naman balang araw, magising ang kaibigan mo at maimpluwensyahan mo magbago. Bata pa naman po si Marivic. Magbabago pa rin po siya. Bandang hapon na nang magising si Marivic. Nagpasama siya sa akin sa labas. May kailangan lang daw siyang kausapin. May palagay ako na makikipagkita siya kay Riley. Pinayagan naman kami ni Lola Erlinda. Wag lang daw kami magpapagabi. Ilang minuto pa lang kaming nakakaalis nang dumating naman si Mang Artemio. Pasensya na sa abala, Aling Erlinda. Akala ko bumalik yung dalawa Pasok ka muna. Ang tinutukoy niyo po bang dalawa yung apo niyo at ang anak kong si Marivic? Oo, dumating siya kanina at nakiusap kay Rhea na kung pwedeng dumito muna. Pasensya na po kayo kung lagi na lang kayong naaabala ng anak ko, ha? Wala yon, Artemio. Kaibigan siya ni Rhea. Hindi ko rin maaatim na basta na lang siya pabayaan. Baka lalo siyang mapahamak sa labas Pero sana, inaayos niyo ang problema. Nabanggit ang apo ko na nag-away kayong mag-ama. Marami kaming hindi pinagkakasunduan ni Marivic kahit nung buhay pa ang nanay niya. Lalo lang lumala nung mag-asawa ulit ako. Sa nakikita at naririnig ko mabait naman ang asawa mo ngayon. Mabait po talaga siya. Kasundo nga siya ng 3 kong anak Tanging si Marivic lang talagang matigas ang ulo. Ilang beses na rin niyang sinagot-sagot si Nita. Mula pa nung bata si Marivic kapansin-pansin na ang kakaiba niyang ugali sa mga kapatid niya. Aminado naman po ako sa bagay na yan. Imbes na tapos na siya sa pag-aaral, puro barkada lang ang inatupag niya. Kaya pinatigil ko na lang. Lagi din siyang pinapayuhan ng apo ko Baka sakaling makinig. Nagpapasalamat nga ako kay Rhea Kahit papano kasi, may matinong kaibigan ng anak ko. Kung inaalala mo ang anak mo rito, huwag kang mag-alala. Hindi namin siya pababayaan. Pwede siyang dumito hanggat gusto niya. Yun nga lang medyo mahigpit ako. Wala pong kaso yun sa akin. Tama lang naman na mahigpit kayo dahil bahay niyo to. Siya nga po pala. Magbibigay ako ng panggastos ni Marivic. Wag na. Malit lang naman ang gastos ng anak mo Nakakahiya naman po. Lagi na lang kasing nang naaabala ang anak ko sa inyo. Alisin mo sa isip mo na abala ang anak mo. Yun nga lang, simple lang ang buhay namin. Hindi siya maaaring mag-inerte rito. Baka po matutunan niya dito kung paano makisama. Pero gusto ko pa rin siyang kausapin sa ibang araw. Mas gusto ko pa rin kasi na sa bahay siya tumuloy. Kakausapin ko rin. Baka mapaliwanagan ko siya. Maraming salamat po, Aling Erlinda. Paano, hindi na rin po ako magtatagal. Babalik na lang ako sa ibang araw. Tama nga ang hinala ko na makikipagkita si Marivic sa boyfriend niya. Madilim na rin ang paligid nang umuwi kami. Habang daan, nagtatalo pa kami magkaibigan. Bilisan na natin ang paglalakad. Siguradong kayo na pa tayo hinihintay ni Lola Erlinda Ikaw naman kasi ang tagal mo makipag-usap. Masyado ka namang takot sa lola mo. Hindi ako takot sa kanya. Malaki lang ang respeto ko sa kanya. So wala akong respeto sa lola mo, ganun ba? Parang ganun na nga. Nangako kasi tayo na uuwi agad bago dumilim. Kita mo nga na nag-uusap pa kami ni Riley. Anong gusto mo? Basta ko na lang siyang iwan, ganun? Di sana, nauna ka na lang umuwi. Hindi naman kita pwedeng iwan mag-isa dun, no? Lalo't alanganin ang lugar. Kung makapagsalita ka naman, akala mo may masamang gagawin sa akin si Riley. Kahit may relasyon na kayo, hindi mo pa rin siya lubusang kilala. Mag-boyfriend ka na kasi. Nang sa ganun, maintindihan mo ko.
Hindi yan ang priority ko, no? Kailangan ko makatapos sa pag-aaral para masuklian kong pagtatrabaho ni inay sa malayo. Pwede ka namang magtapos habang may boyfriend ah. Nangako kina lola at inay na hindi muna ako papasok sa isang relasyon hanggat wala akong hawak na diploma. Ewan ko sa'yo. Alam mo, tama nga ang sinabi ni Riley. Ang boring-boring ng buhay mo. Wala akong pakialam sa opinion niya. Mainit talaga ang dugo mo kay Riley, no? Sa susunod na makikipagkita ka sa kanya ha, huwag mo na akong isama. Hindi ko binagalan ang lakad ko hanggang makarating kami sa bahay. Nasa balkonahe si Lola Erlinda at halatang hinihintay kami. Naiwan naman ako habang tumuloy na sa kwarto si Marivic. Pasensya na po lola kung ginabi na kami. Hindi ko na kayo tatanungin kung saan kayo galing. Pero ayoko nang maulit na gabihin kayo sa labas ng bahay, ha? Opo lola, hindi na po ito mauulit. Sinabihan ko na rin po si Marivic. Kahit kasi probinsya tong lugar natin eh. Marami na rin nagkalat na masasamang loob sa panahon ngayon. Gusto ko lang kayong ingatan na magkaibigan. Alam ko naman po yun, la. Siya nga pala. Tumawag ang inay mo kanina. Bukas daw magpapadala siya ng pera. Bayaran mo na raw ang balanse mo sa eskwelahan. Opo, lola. Bukas po ng umaga ako pupunta sa bayan. Paalala ko lang, iha ha. Mahirap ang trabaho ng inay mo sa Maynila. Wala siyang inihingi na anumang kapalit sa kanyang pagsasakripisyo. Pero ang nais niya makapagtapos ka. Dahil yun lang ang may pamamana niya sa'yo. Alam ko naman po yun. Kaya nga po pinagbubutihan kong pag-aaral. 1 taon na lang naman po magtatapos na ako. Sabi ko nga sa nanay mo tinutupad mo ang pangako mo sa amin. Siyempre naman po, la. Kayo ang dahilan ko kung bakit gusto ko magtapos. Tara na sa kusina. Nakaluto na ako ng hapunan natin. Tawagin mo na ang kaibigan mo. Tinulungan ko muna maghain si Lola Erlinda bago ko tinawag si Marivic. Alanganin pang ang dumulog sa hapagkainan ng kaibigan ko. Siguro nakakaramdam din ng hiya sa lola ko. Pasensya na kayo, Lola Erlinda ha, kung ginabi kami ng uwi ni Rhea. Hindi naman sa pinaghihigpitan kita, iha ha. Kaya lang kasi nasa puder kita. At kung ano man ang mangyari sa iyo pananagutan kita. Huwag po kayong mag-alala, hindi na po mauulit. Siya nga pala, galing dito ang itay mo. Ang bilis naman yung makatunog na nandito ako. Ano raw po ang kailangan niya? Gusto lang niyang makatiyak na nasa mabuti kang kalagayan. Sus, ngayon pa siya nag-alala sa akin ah. Baka napapahiya siya dahil sa ibang bahay ko pa gustong makitira kesa sa mismong bahay namin. Ano bang dahilan ng galit mo sa iyong ama? Hindi mo ba alam na mapalad ka kumpara sa iba dyan? Nagpatong-patong na po ang galit ko kay tatay eh. Sa tingin ko, hindi na kami magkakasundo kahit kailan. Huwag mong sabihin yan. Iisa lang ang magulang natin. Naranasan mo nang mawalan ng ina. Gusto mo bang mawala ang itay mo na hindi kayo nagkakasundo? Kasalanan niya po kung hindi kami magkasundo. Hindi siya gumagawa ng paraan para magkaayos kami. Mabuti pa po kumain na tayo. Lumalamig na po ang pagkain. Nabuti pa nga. Kanina pa ako nagugutom eh. Sige na. Mauna ka nang kumuha ng ulam. Kilala ko si Lola Erlinda. Alam kong hindi niya nagustuhan ang mga sagot ni Marivic. Ngayon lang kasi sila nagkausap. Dati kasi tahimik lang niyang inoobserbahan ang kilos nito tuwing pinupuntahan ako. 1 linggo na sa amin si Marivic. Nang madatnan namin ni Lola Erlinda na nasa sala namin siya kasama ang boyfriend na si Riley. Wala naman sinabi si Lola. Pero alam kong hindi niya nagustuhan ang naabutan. Kaya naman masinsinan kong kinausap si Marivic. Bakit mo naman pinapunta dito si Riley? Anong masama? Boyfriend ko naman siya. Hindi ka naman kasi nagpaalam na papupuntahin mo siya. Baka nakakalimutan mo. Bahay ito ni Lola Erlinda. Pasensya na. Nakalimutan ko eh. Akala ko ayos lang sa inyo.
Ikaw na rin ang nagsabi na mabigat ang dugo ko sa boyfriend mo. Sana naisip mo na hindi siya pwede dito. Parang maliit na bagay nagagalit ka. Hindi ako nagagalit. Sinasabi ko lang sa'yo ang hindi ko gustong mga ginagawa mo. Hindi naman kasi porke na dito ako nakatira sa bahay mo. May karapatan ka ng pagsalitaan ako. Baka nakakalimutan mo din. Magkaibigan lang tayo. Pasensya ka na kung lagi kita napagsasabihan. Kaibigan kasi kita. Kaya gano'n na lang ang pagmamalasakit ko. Nang araw na yun nagpaalam na si Marivic na uuwi na sa kanila. Maayos naman siya nagpaalam kay Lola at maging sa akin. Nag-away ba kayo ng kaibigan mo kaya siya biglang nagpaalam? Pinagsabihan ko lang po siya. Hindi ko rin gusto ang ginawa niya. Kaya mabuti na rin na umuwi na lang siya sa kanila. Hindi tayo ang taong makakapagpabago sa kanya. Naimpluwensyahan na po kasi siya ni Riley eh. Wala na po siyang bukang bibig kundi ang boyfriend niya. Hayaan na lang natin ang kanyang ama magdisiplina sa kanya. Tayo kasi may limitasyon lang kahit gusto natin na mapabuti siya. Oo nga po. Nasaktan din ako sa sinabi niya kanina na kaibigan lang ako. At wala akong karapatan na pagsabihan siya. Kita mo na ang ugali ng kaibigan mong yon. Ganun pa siya pagkatapos natin siyang tanggapin sa bahay natin. Hindi naman siya dating ganun magsalita. Sabi nga pala ng inay mo kung gusto mong magbakasyon sa kanya ngayon sem break mo. Padadalhan ka raw niya ng pamasahe. Tamang-tama daw uuwi din ang dalawa niyang kasama sa probinsya. Wala siyang kasama sa boarding house. Ay, sige po Lola. Magbabakasyon po ako sa Maynila. Matagal ko na pong gusto na makarating doon. Sabi ko na nga ba matutuwa ka. Kayo po ba Lola hindi sasama? Pinipilit nga ako ng inay mo Sabi ko, hindi ko na kayang mahabang biyahe. Dito ko na lang kako siya hihintayin pag uwi niya. Konting tiis na lang po Uuwi na rin sa atin ang inay. Nang mga sandaling yun, hindi na rin nagulat si Mang Artemio nang madatnan sa bahay nila ang anak niya. Mabuti naman at umuwi ka na. Nakakahiya naman kina Aling Erlinda at doon ka pa nakituloy. Alam mo naman na hikaos din sila sa buhay. Hikaos ba yung nakakapag-aral si Rhea? At 1 taon na lang magtatapos na? Hindi pa yun matalino ha? Sadya lang talaga na masipag at matyaga si Rhea para makatapos. Masipag din ang nanay niya. Biruin mo nagtitiis na maging janitress sa Maynila para mapag-aral ang anak. Gusto ko na nga rin po sanang bumalik sa pag-aaral Ano naman na nakain mo at gusto mo na ulit mag-aral? Naiinip na po kasi ako Di magtrabaho ka. Gusto ko nga pong bumalik sa pag-aaral, hindi ang magtrabaho. Ngayon pa, kung kailan maraming taon nang nasayang. Bakit naman po sayang? Gusto ko nga bumalik sa pag-aaral Babalik ka tapos ano? Maglolo ko ka lang sa pag-aaral? Seseryosohin ko na nga po ang pag-aaral ko. Kung gusto mo mag-aral, pwede ka naman mag-working student. Maraming gumagawa niyan ngayon. Tayo naman, bakit ang mga kapatid ko pinagtapos nyo? Tapos ako ayaw nyong papasukin? Pinag-aral kita noon, di ba? Hindi lang pangungumbinsi ang ginawa ko sa'yo, kundi ilang beses din akong nakiusap sa'yo na magpatuloy ka sa pag-aaral. Pero anong ginawa mo? Mas inuna mo pa ang pakikipagbarkada mo at pakikipag-boyfriend. Noon po yun. Ngayon gusto ko nang mag-aral. Wala na akong pampaaral sa'yo. Ano po? May trabaho naman kayo Alam mo naman na magre-retiro na ako ngayong taon. Gusto ko, ang pensyon na makukuha ko para na lang sa sarili ko. Sinabi ko na yun sa inyo noon, di ba? Gusto ko lang kayong makatapos lahat para sarili ko naman ang iintindihin ko. Hindi ko po maalala na sinabi niyo yun dati. Ayaw mo naman kasing intindihin ang sinasabi ko. Tanungin mo mga kapatid mo, alam nila yun. Tay, paano yan? Gusto ko rin pong magtapos katulad ng mga kapatid ko. Baka naman naiinggit ka lang sa kaibigan mong si Rhea dahil 1 taon na lang gagraduate na siya. Hindi naman po siguro masama kung mag-aaral ulit ako. Hindi nga, pero ikaw ang magpaaral sa sarili mo.
Wala ka nang aasahan sa akin. Tay naman, maawa naman kayo sa akin. Gusto ko rin maging tulad ng mga kapatid ko. Yan ang napapala ng walang kwenta mong pagre-rebelde. Walang nagawa si Marivic kundi manlumo na lang sa desisyon ng ama. Ang dahilan kasi kung bakit gusto niyang bumalik sa pag-aaral dahil kay Riley. Gusto kasi ng pamilya nito na nakatapos din sa pag-aaral ang ipapakilalang babae. Ikaw naman kasi, pinag-aaral ka noon pero puro bulak-bulang ang ginagawa mo. Huwag mo na nga akong sisihin. Akala mo naman napakatino mo nung nag-aaral ka. Kahit papaano nakapagtapos ako, hindi ka tulad mo. Talaga bang ginagalit mo ako, ha? Ikaw naman hindi na mabiro. Kaya nga ako nakipagkita sa'yo eh. Para gumaan ang loob ko. Lalo mo pang ginagatungan ng nararamdaman kong galit. Pasensya ka na. Pero sa totoo lang, wala namang dapat sisihin dito kundi ikaw. Alam ko naman yun eh. Kaya nga gusto kong ituwid ang nagawa kong mali noon. Kaso ayaw na nga ni Itay na pag-aralin ako. Ang gusto ba naman eh, mag-working student na lang ako? Pwede naman para lang makatapos ka. Alam mo, isa ka pa eh. Akala mo yata ganun kadaling pagsabayin ng trabaho at pag-aaral? Alam ko na mahirap pero kaya mo naman siguro. Nagagawa nga ng iba eh. Akala ko noon, pinakamalas na si Rhea dahil wala siyang ama. Janitress lang ang nanay niya sa Maynila pero nakakapag-aral pa siya. Yun pala, mas higit akong malas sa kanya. Magkakaiba talaga tayo ng kapalaran. Anong gagawin ko, Riley? Paano ako matatanggap ng pamilya mo? Bakit? Sigurado ka na ba sa akin? Oo naman. Huwag mong sabihin na hindi ka pa sigurado sa akin sa lagay na to, ha? Nag-aalala kasi ako na baka hindi ka magustuhan ng mga magulang ko eh. Tumitingin din kasi sila sa estado sa buhay. Masyado naman yatang matapobre ang mga magulang mo. Akala mo naman eh, lumaki kayong mayaman. Dapat, tanungin mo rin yung sarili mo kung matatanggap ka ba ng pamilya ko. Huwag na nga natin pag-usapan ang tungkol sa mga pamilya natin. Tayo naman ang magsasama kung sakali eh. Ikaw naman ang nag-umpisa eh. Ay, siya nga pala. Bakit hindi ka yata pumupunta sa kaibigan mong si Rhea? Isa pa ang babaeng yun. Akala mo kung sino na. Naiinis kasi ako kapag pinapangaralan ako eh. Akala ko nag-away kayo nang madatnan niya ako sa bahay nila eh. Pinagsabihan naman niya ako. Kaya umalis na lang ako ron. Nung nandun ka ba sa bahay nila, wala ka napapansin na kakaiba sa lola niya? Wala naman. Bakit mo naman naitanong? Di ba nasa 80 na ang edad ng matanda? Para kasing ang lakas pa niya sa edad niya. Siguro dahil sa kinakain din. Nung nandun kasi ako, wala nang ibang ulam dun kundi gulay at isda. Pinurga nila ako ng 1 linggo na puro gulay at isda ang ulam. Hindi man lang makahalata na konti lang akong kumain dahil hindi ko gusto ang ulam. Ano naman ang pakialam nila kung ayaw mo ng ulam nila? Nakikitira ka lang naman. Iniisip ko kasi na magiging espesyal ang trato nila sa akin dahil bisita ako. Mabuti hindi nasira ang pagkakaibigan nyo nang dahil sa pagtira mo dun. Mula pagkabata, magkaibigan na kami ni Rhea. Lagi siyang nandyan kapag kailangan ko ng makakausap at masasandalan kapag may problema ako. Sa bagay nga, mukha nga siyang mabait kaya lang katulad ng lola niya, mailap din siya sa tao. Focus kasi yun sa pag-aaral. Ako lang yata ang kaibigan niya eh. Kursunada pa naman siya ng isa kong kaibigan. Kaya lang, nasusupladahan sa kanya eh. Ilang beses daw niyang nginitian. Umiwas lang daw ng tingin. Masyado raw pakipot. Subukan niya kamong ligawan kapag nakatapos na ng pag-aaral. Baka sakaling pansinin na siya. Kaya lang naalala ko, pagkatapos nga pala niyang mag-aral, sa Maynila daw siya mag-a-apply ng trabaho. Mabuti pa siya makakarating sa Maynila. Huwag mong sabihin naiinggit ka sa kaibigan mo. Hindi ah. Magkaibigan kami ni Rhea. Walang dahilan para mainggit ako sa kanya. Kasi kung ayaw mong matupad ang pangarap niya, may paraan para mahadlangan natin siya. Tigilan mo na nga si Rhea. Ayoko na pinagpaplanuhan niyo siya ng masama. Hindi nagpakita sa akin si Marivic hanggang makaalis ako sa lugar namin para magbakasyon. Sumagi sa isip ko na baka galit siya sa akin.
Inalis ko muna sa isip ang alalahanin ko. Gusto ko kasi mag-enjoy sa bakasyon ko. Hindi nga ako nagkamali. Maganda talaga sa Maynila. Nakakamangha ang naglalakihang gusali at mga mall. At ang ingay ng iba't ibang uri ng sasakyan. Alam ko na magiging masaya ang pagtigil ko rito. Ilang araw na ako sa Maynila nang dumalaw si Marivic sa bahay. Labis ang gulat niya nang sabihin ni Lola kung nasan ako. Kailan pa po siya umalis? Mga 3 araw nang nakakalipas. Hindi ba sinabi sa'yo ni Rhea? Hindi pa po kasi kami nagkikita mula nung umalis ako dito sa inyo. Sa inyo ka na ba ulit umuuwi? Opo, bumalik na po ako sa bahay namin. Hanggang kailan po si Rhea sa Maynila? Buong bakasyon siya ron. Maganda nga yun para makasama naman niya ang kanyang ina. Kasama nga po niya ang nanay niya. Naiiwan naman po akong mag-isa rito. Kahit naman mag-isa lang ako dito kaya ko naman. Mas matagal ko naman nakakasama ang apo ko kaysa sa nanay niya. Sa bagay nga po. Sige po hindi na rin ako magtatagal. Sige iha. Bumalik ka na lang kapag nandito na siya ha. Tatawagan ko rin po siya. Mabuti pa nga, para makumusta mo naman siya. Tipid lang nang umiti si Marivic kay Lola bago naglakad palayo. Sa di kalayuan nakita naman ni Lola na naghihintay si Riley. Nagkibit balikat na lang si Lola at saka pumasok na sa loob ng bahay. Bakit ang bilis mo naman yatang bumalik? Wala naman si Rhea Nasa Maynila siya, nagbabakasyon. Wow! Sosyal naman pala ang kaibigan mo. Doon pa talaga nagbabakasyon? Mabuti pa siya, nakarating na sa Maynila. Ikaw, malabo ka na makarating doon. Mabubulo ka na sa lugar natin. Pareho lang tayo, no? Akala mo naman may mararating ka sa buhay. Pasalamat ka pa nga pinatulan pa kita. Kahit hindi maganda ang reputasyon mo. Kaya nga bagay tayong dalawa Mabuti pang umuwi na muna ako. Kakausapin ko din si Itay. Kukulitin ko siya na pag-aralin ulit ako sa pasukan. Good luck sa'yo. Sakto nang dumating si Marivic sa kanila, naroon ang ama at ang kanyang madrasta. Tiningnan pa niya ng masama ang babae bago tiningnan ng ama. Tila naramdaman naman ng asawa ng kanyang tatay na parang nakakaistorbo lang siya sa dalawa. Kaya nagpaalam muna na may gagawin sa kusina. Darating pa kaya ang panahon na rerespetuhin mo ang tiyanita mo? Bakit? Hindi ko naman siya inaaway Hindi mo nga siya inaaway, pero lagi namang malamig ang pakitungo mo sa kanya. Tinitignan mo pa rin siya ng matalim. Para yun lang, galit na naman kayo. Wala na talaga akong ginagawang tama sa bahay na to Wala naman talaga. Kahit nung nabubuhay pa ang inay mo, napakatigas na ng ulo mo. Bakit hindi na lang kayo magsama ng boyfriend mo para hindi kung saan-saan lang kayo nagtatagpo? Hindi pa nga kami handa Kaya nga gusto ko munang mag-aral ulit. Ipipilit mo na naman ba ang bagay na yan, ha? Sa gusto ko nga po, Tay Parang hindi niyo ako anak Wala na nga akong pangpaaral sa'yo. Dapat noong kapatapos pero mas ginusto mong magloko sa pag-aaral. Tapos na nga yun, Tay. Bakit kailangan niyo pang balikan? Tigilan mo na ako, Marivic. Kinausap ko na ang Kuya Lester mo. Hahanapan ka na lang niya ng trabaho. Ayoko ngang magtrabaho. Pues, dumiskarte ka kung paano mo mapag-aaral ang sarili mo. Siguro nai-impluwensyahan kayo ng bago niyong asawa, no? Siya ba ang kumokontrol sa inyo, ha? Walang kinalaman si Nita dito kaya huwag mo siyang maisali-sali sa usapan natin. Bakit ayaw niyo man lang akong pagbigyan? Dahil matagal na akong sumuko sa'yo. Sa dami ng pagpapahiya mo sa akin, sa paulit-ulit kong pakiusap sa'yo noon, na para din naman sa'yo na makapagtapos ka. Lahat ng iyon binaliwala mo. Pasensyahan na lang tayo. Tay naman, nakikiusap naman ako Hindi mo ako madadaan sa pag-iyak mo. Magtrabaho ka na lang para magkaroon ka na sariling pera. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyong pagtalikod sa akin!
Marivic, bumalik ka rito! Napuno na rin si Marivic sa kanyang ama. Kaya naman tuluyan na siyang nagrebelde. Lahat ng bisyo na alam ng boyfriend na si Riley, sinubukan din niya. Tama na yan. Lasing ka na eh. Wag mo nga akong pakialaman. Kung ayaw mong basagin ko sa mukha mo ang boteng hawak ko, lumayo ka sa akin. Sige, bahala ka. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Tatay ko nga, wala nang pakialam sa akin eh. Tuluyan na niya akong pinabayaan. Sundin mo na lang ang gusto ng tatay mo. Maghanap ka na lang ng trabaho. Ang mga akong utusan sa kung anong dapat kong gawin. Dahil nga sa'yo, kaya gusto kong bumalik sa pag-aaral eh. Hindi naman na mahalaga kung makapagtapos ka eh. Hindi ka nila gusto. May iba silang napupusuan para sa akin. Ha? Sino naman ang babaeng yun? Hindi ko rin alam eh. Wala rin naman akong interes kaya hindi ko na inalam kung sino. Wala naman palang kwenta ang buhay ko eh. Ayos lang na nagpakasira na lang ako. Ikaw naman, maliit na bagay eh. Magre-rebelde ka. Sabi ko naman sa'yo, ako ang pakikisamahan mo at hindi sila. Kung hindi lang siguro namatay si inay, hindi magkakaganito ang buhay ko. Bakit naman kasi kasama pa siya sa mga na-aksidente noon? Wala ka na magagawa. Sinundo na siya ni kamatayan eh. Bigyan mo pa ako ng isang bote. Sigurado ka. Baka mamaya gumapang ka na naman pa uwi. Basta bigyan mo pa ako. Oo na, huwag ka na magalit. Kukuha na kita, sandali lang. Bagal. Dahil sa sunod-sunod na pag-uwi ng lasing ng anak, hindi na napigilan na sumambulat ang galit ni Mang Artemio. Kinabukasan kahit natutulog pa ang kaibigan ko, ginising niya ito. Bumangon ka dyan. Mag-usap tayo. Bakit ba ang aga-aga eh? Galit na naman kayo. Imbis na magbago ka, lalo ka pang nagre-rebelde. Wala ka na nga silbi sa bahay na ito. Puro pakahihiya ang inaakyat mo. Kung kailan ka tumanda, tsaka ka naman umasta na parang teenager. Kasalanan niyo naman po kung bakit ako nagkakaganito eh. Imbis na kasi ipakita mong karapat dapat kitang bigyan ng isa pang pagkakataon, ito pang ginagawa mo. Kung saan-saan ka nagwawala kasama ng boyfriend mo na wala rin pangarap sa buhay. Yan bang ikinagagalit niyo ha? Yung pagkawala ko? Ang gusto ko, tumino ka. Ayusin mo yung buhay mo. Bakit hindi mo gayahin ang mga kapatid mo? Wala rin naman silang kwentang kapatid. Hindi man lang sila maaasahan. So bakit ko sila gagayahin? Gusto ka naman nilang tulungan, pero ikaw tong matigas. Hindi ko nga gusto ang tulong na gusto nilang ibigay. Sinabi ko nang ayaw kong magtrabaho eh. Yun lang ang tulong na kaya nilang ibigay sa'yo. Kalimutan mo na ang mag-aral. Dahil hindi na yun mangyayari kung hindi ikaw ang tutustos sa sarili mong pag-aaral. Ganun na lang ba talaga ang galit niyo sa akin, ha? Akala niyo ba matutuwa ang inay sa ginagawa niyo to sa akin? Huwag mo nang idamay ang inay mo. Matagal na siyang nananahimik. Sana magkasama na lang kami ni inay na na-aksidente noon. Nakalimutan mo na ba? Ha? Dahil sa'yo, kaya umalis ng araw na yun ng inay mo para sunduin ka. Dahil ilang araw ka nang hindi umuwi. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya na-aksidente. Hindi totoo yan! Mula pa noon, sakit ka na sa ulo dahil sa mga pagre-rebelde kapag hindi na ibibigay ang gusto mo. Huwag mo nang hintayin na mapuno ako sa'yo. Kaya pala lagi kayong galit sa akin. Dahil ako ang sinisisi niyo sa pagkamatay ng inay. Galit ako sa mga ginagawa mo. Alam mo ba kung nasaan ang boyfriend mo, ha? Hayun, nakakulong dahil nahulihan ng droga. Kung lagi kang sasama sa lalaking yon, ganun din ang mangyayari sa'yo. Kailangan pala ako ni Riley. Pupuntahan ko siya.
Ang tigas talaga ng ulo mo, Marivic! Bumalik ka rito! Napakuyom na lang ng kamao si Mang Artemio sa biglang pag-alis ng anak. Nang lingunin niya ang asawa, napapailing na lang din ang babae sa inasal ni Marivic. Habang nakatanaw sa pag-alis ng anak, nakaramdam si Mang Artemio ng paninikip ng dibdib. Agad naman siyang dinaluhan ng asawa bago pa siya bumagsak sa sahig. Natapos na rin ang pagbabakasyon ko sa Maynila. Tuwang-tuwa si Lola Erlinda sa pagdating ko. Hindi naman ako magkamayaw sa paglalabas ng mga pasalubong ko sa kanya. Nahiya ka sa pagbabakasyon mo sa Maynila ah. Gumanda ka at lalong kuminis ang kutis mo. Talaga la? Medyo mainit nga lang po doon kumpara dito sa atin. Kumusta na pala ang inay mo? Ayos lang naman po siya la. Namimiss na nga raw niya kayo eh. Ako rin naman Sana sa lalong madaling panahon umuwi na siya rito. Huwag po kayo mag-alala. Kapag po nakatapos ako ng pag-aaral, maghahanap po agad ako ng trabaho. Gusto ko na rin po na magpahinga dito sa atin ng inay eh. Ilang buwan na lang naman, mabilis lang ang pag-usad ng mga araw. Kita mo nga, nandito ka na ulit sa atin. Para nga pong bitin ng pagbabakasyon ko. Talagang gusto mo doon Opo la, doon ko gusto magkatrabaho. Alam ko na matutupad mo ang mga pangarap mo. May iba nga po pala ako. Kumusta po kayo nung wala ako? Pumunta nga pala rito si Marivic, hinahanap ka. Sabi ko nga nasa Maynila ka at nagbabakasyon. May pasalubong din po ako sa kanya. Gusto ko sana siyang tawagan nung nasa Maynila ako Nawala naman sa isip ko. May isa pa nga pala. Inatake sa puso ang ama niya. Po? Kamusta na po si Mang Artemio? Nakalabas na siya ng ospital at nagpapahinga na lang. Sa kanila ko na nga lang siya dinalaw Ano po kaya ang dahilan ng atake niya? Sabi ni Nita, nagtalo raw ng araw na yun na mag-ama. Hindi na daw kasi masikmura ng tatay ang ginagawa ng kaibigan mo. Lalo't nabalitaan na nahuli ng pulis ang boyfriend niya. Totoo pala talaga ang balita na gumagamit ng droga ang Riley na yun at mga kaibigan. Ang tigas din po kasi ng ulo ni Marivic Sinabihan ko na siya dati ng tungkol kay Riley. Noon pa po kasi kalat na ang balitang yan. Pero hindi siya naniniwala. Tingin niya sinisiraan lang ang boyfriend niya ng mga taong naiinggit doon. Wala ko nakikita na kainggit-inggit sa taong yun, no? Ano ba nakita ng kaibigan mo sa kanya? Yun nga din ang paulit-ulit kong tanong sa kanya, la. Mamaya ay dadalawin ko ulit si Artemio. Sasama po ako sa inyo, Lola. Gusto ko rin pong makamusta si Mang Artemio Hindi ka ba magpapahinga muna? Mahaba din ang biyahe mo Hindi naman po ako pagod Mamayang gabi na lang po ako magpapahinga. Iba talaga kapag bata pa. Hindi pa gaano napapagod sa biyahe. Inayos ko lang ang ibibigay kong pasalubong at niyaya ko na rin si Lola na pumunta na kami. Pagdating namin sa kanila, mag-asawa lang ang nandun. Hindi na raw doon nakatira ang kaibigan kong si Marivic. Nag-aalala ako na baka lalo siyang mapariwara kung hindi namin siya makikita. Sinubukan niyo na bang lumapit sa mga pulis? Yung isa ko na lang daw na anak ang bahala. Sana naman po umuwi na si Marivic. Sana maisip man lang niya ang kalagayan ninyo. Nabanggit nga pala ng lola mo na sa Maynila ka nagbakasyon. Kumusta naman ang nanay mo? Ayos lang naman po siya. Ang swerte ng nanay mo sa'yo. Lumaki ka kasing mabait at masunuring bata. Sana katulad mo si Marivic. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Magbabago rin po si Marivic. Maiisip rin po niya ang mga mali niyang ginagawa. Sana nga. Ang kailangan lang kasi mailayo siya sa Riley na yun. Sa tingin ko siya nag-uudyok na gumawa ng masama ang anak ko. Mahal na mahal po kasi siya ni Marivic Tingin ko po hindi niya basta iiwan ng boyfriend niya. Apo, bakit hindi mo muna puntahan si Nita sa may kusina?
Baka may maitutulong ka sa kanya. Nakakahiya kasi na ipaghahanda pa niya tayo ng merienda. Sige po, Lola. Imaiwan ko na po muna kayo. May gusto po ba kayong sabihin sa akin na ayaw niyong marinig ni Rhea? Oo, yun ang dahilan kung bakit ako dumalaw. Walang alam si Rhea sa kakayanan na meron ako. Nakita niyo ba ang mangyayari sa hinaharap? Medyo malabo ang nakikita ko. Pero alam ko na may kinalaman ito sa'yo at sa anak mo. Sabihin niyo kung anong nakita ninyo. Mas makakabuti na hindi nyo na muna pauuwin dito si Marivic. May trahedya akong nakikita na mangyayari sa hinaharap na may kinalaman siya. Kung hindi ba dito uuwi si Marivic, posible bang mapigilan ang mangyayari? Hindi ako sigurado pero ito lang ang naiisip ko. Sige, sasabihin ko sa anak ko na itigil na muna ang paghahanap kay Marivic. Pasensya ka na kung kailangan ko tong sabihin sa'yo, ha? Nagpapasalamat nga po ako sa inyo dahil binalaan niyo ako. Hindi ko nakakayanin na may trahedya na namang mangyayari sa pamilya ko. Aling Erlinda, si Marivic kaya ang nagdadala ng kamalasan sa pamilya namin. Hindi ko masasagot ang tanong mong yan. Ngunit sa nakalipas na taon hinayaan ko siya maging malapit kay Rhea. Baka sakaling magbago siya. Pero lalo siyang lumala dahil siguro sa impluensya ng barkada at nobyo. Napabayaan ko din siya noon, lalo na nang mamatay ang kanyang ina. Kayo rin po ang nagsabi noon na may masamang mangyayari sa asawa ko dahil kay Marivic. Lahat ginawa ko para maprotektahan siya. Pero napalingat lang ng konti. Nakalabas siya ng bahay. Siguro hanggang doon na lang ang buhay ng asawa mo. Natanggap ko na rin na wala na siya. Hindi ko lang talaga maiwasan na malungkot tuwing maaalala ko ang trahedya na yon. Nang makauwi kami ni Lola, kapansin-pansin ang pagiging tahimik niya. Naisip kong baka may kinalaman ang pag-uusap nila kanina ni Mang Artemio. Uusisain ko sana siya kaya lang nakakaramdam na ako ng antok. Nagpaalam na lang ako na matutulog ng maaga at hindi na maghahapunan. Busog pa kasi ko dahil sa masarap na meriendang niluto ni Aling Nita. Habang nakahiga, naalala ko ang pag-aasikaso sa amin ng babae. Kahit noon wala akong nababalitaan na may masamang pag-uugali siya. Kaya nakakapagtaka na hindi makasundo ni Marivic. Nakatulugan ko na ang pag-iisip sa bagay na yun. Kinabukasan maaga akong nagising. Sinilip kita kagabi, pero mahimbing ka na natutulog. Pasensya na, Lola, kung hindi ko kayo nasaluan sa hapunan. Hindi na rin ako kumain kagabi. Busog pa rin kasi ko Naparami nga po ang kain ko ng pansit at biko na niluto ni Aling Nita. Ang bait niya po talaga. Kung bibigyan lang sana ng pagkakataon ni Marivic ang madrasta niya, siguradong mapapalapit siya. Iba kasi talaga ang ugali ng kaibigan mo. Oo nga po pala. Napansin ko po nung makauwi tayo kahapon, naging tahimik na kayo. May kinalaman po ba sa naging pag-uusap ninyo ni Mang Artemio? Siguro, kailangan mo na rin malaman ang lihim ko. Nasa tamang edad ka na rin naman para maintindihan mo. May itinatago po ba kayong lihim, Lola? Alam to ng inay mo at ilang taga rito. Mula pagkabata kakayanan ko na ito. Nung tumatanda na ako bihira na lang mangyari na makita ko ang mangyayari sa hinaharap. Nakikita niyo po ang mangyayari pa lang? Oo, apo. Katulad na nangyari sa nanay ng kaibigan mo. Binalaan ko silang mag-asawa noon na ang magiging sanhi ng kamatayan ni Betty ay ang mismong anak niya. Pero sadyang mas malakas ang hatak ng kamatayan sa kanya. Ano po ang sinabi ninyo kay Mang Artemio? Meron na naman po ba kayong nakikita na masamang mangyayari? Oo, may kinalaman na naman ng kaibigan mo sa trahedyang parating. Pinayuhan ko si Artemio na wag nang pauuwiin sa kanila si Marivic.
Ano bang meron kay Marivic? Bakit nagdadala siya ng kamalasan sa pamilya niya? Hindi lang sa pamilya niya, maging sa ibang tao. Kaya po ba hindi ninyo gusto si Marivic? Noon pa kasi mabigat na ang pakiramdam ko sa kanya tuwing nasa paligid lang siya. Oras na maramdaman ko na banta na siya sa buhay mo. Patawarin mo sana ako, Apo, kung ipapaiwas kita sa kanya. Maiintindihan ko naman po kayo kung sakali. Pero sana po hayaan niyo akong payuhan pa si Marivic. Malay niyo, ngayon makinig na siya. Sige, Iha. Gusto ko rin namang mapabuti siya. 3 araw na akong nakakabalik nang magpakita sa akin si Marivic. Nakangiti naman siya pero may kakaiba sa kanya na hindi ko matukoy kung ano. Malikot din ang mga mata niya at balisa ang kilos. Kapansin-pansin din ang pagkabawas ng timbang niya. Narinig ko nga na bumalik ka ng araw. Buti naman ikaw na ang dumalaw sa akin. Galing kasi kami ni Lola sa inyo Hindi ka na nga raw nakatira doon. Napilitan na akong umalis sa bahay na yun. Saan ka na nakatira ngayon? Sa bahay ng kaibigan ni Riley. Doon na muna ako pansamantala. Ayos ka lang ba doon? Medyo hirap nga ako Baka naman meron ka dyan kahit magkano. Sige, pahihiramin kita. Meron pa naman ako ditong natira sa pamasahe ko. Mabuti ka pa, nakarating na sa Maynila. Alam mo bang pangarap ko din makarating doon? Kaya lang, hanggang pangarap na lang siguro. Gusto mo bang makapagtrabaho doon? Pwede kong kausapin ng inay. Alam ko kasi kailangan pa ng isang tao sa pinagtatrabahuhan niya Ipapasok mo ako na janitress, ha? Ganun na ba talaga kababang tingin mo sa akin? Nakatapak ka lang sa Maynila. Tumaas na ang tingin mo sa sarili, Gusto ko lang naman na tulungan ka. Makakarating ka na doon, may trabaho ka pa. Tsaka, baka ito lang ang paraan para makalayo ka kay Riley. Kahit hindi na ako makarating sa Maynila, hindi ko iiwan si Riley. Kailangan mo nang iwan ang lalaking yon. Sinisira ka niya. Tingnan mo nga sarili mo sa salamin. Baka mamaya, pati ikaw gumagamit na rin ng ipinagbabawal na gamot. May katibayan ka ba sa sinasabi mo, ha? Siguro may gusto ka kay Riley, no? Nagkukunwari ka lang na galit sa kanya. Kahit kailan, hindi ko siya magugustuhan. At isa pa, pag-aaral ang priority ko. Oo na. Ipinamukha mo na naman sa akin na ikaw lang ang makakatapos at ako hindi. Sandali lang ako nawala. Ang laki na agad ng ipinagbago mo. Ikaw ang nagbago at hindi ako. Akala ko pa naman, tunay kang kaibigan. Wala ka rin palang ipinagkaiba sa ibang tao. Lahat ng klase ng tulong ibinigay ko sa'yo at payo. Hindi pa rin pala sapat para matawag mo kaibigan. Mula ngayon, hindi na kita kaibigan. Napilitan lang naman akong makipagkaibigan sa'yo kasi nakakaawa ka. Wala kasing gustong makipagkaibigan sa'yo dahil sa weirdo ka na nga, pati lola mo kay natatakutan. Dahil mukha raw mangkukulam. Nasabi mo na siguro ang lahat ng gusto mong sabihin. Umalis ka na. Marami pa kasi akong gagawin Kahit nasa loob na ako ng bahay, hindi pa rin tumigil sa pagtatalak si Marivic sa labas namin. Hindi niya siguro inaasahang magiging kalmado lang ako kahit nakakagalit na ang mga binibitiwan niyang salita. Nagkulong na lang ako sa kwarto. Lingid sa akin lumabas si Lola sa likod bahay. Narinig niya lahat ang pag-uusap namin ni Marivic. Lola Erlinda, nandyan pala kayo. Ano pa ang ginagawa mo rito, ha? Pagkatapos ng lahat ng ginawang kabutihan ng apo ko sa'yo, ito pa pala ang igaganti mo? May nagawa rin naman po akong kabutihan sa apo niyo Nagkaroon siya ng kaibigan. Kayang mabuhay ng apo ko na walang kaibigan. Umalis ka na, bago pa ako makagawa ng pagsisisihan mo. Bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Marivic at napaatras pa ng ilang hakbang bago nagtatakbo palayo. Pagdating sa tinutuluyan niya, nandun na si Riley. Nakita ang pagkainip sa muka sa paghihintay sa kanya. Saan ka ba nagpunta, ha? Kanina pa ako naghihintay sa'yo Galing ako kay Narea. May nangyari ba?
Bakit namumutla ka? Totoo nga yata yung usap-usapan tungkol sa lola ni Rhea. Na ano? Namang kukulam ang matandang yun. Sira na yata ang ulo mo eh. Chismis lang yun na pinakalat ng mga magulang ko noon. Malay ko ba na hanggang ngayon marami pa rin ang naniniwala. Maniwala ka, Riley. Mangkukulam ang matandang yun. Kanina, habang kausap ko siya, biglang nagbago ang itsura niya. Naging nakakatakot siya. Yun lang. Hanggang ngayon yata may tama ka pa rin eh. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin, ha? Hindi naman kasi kapani-paniwala mga sinasabi mo eh. Sigurado ako sa nakita ko kanina. Kitang-kita sa mga mata niya ang galit. Bakit naman magagalit sa iyo matandang yun? Pinagsalitaan ko kasi ng hindi maganda ang apo niya. Kaya naman pala eh. May napala ka ba sa pagpunta mo sa kanila? Wala nga eh. Hindi na nga niya naiabot yung pasalubong, pati yung hinihiram kong pera. Kahit kailan talaga tanga ka, hindi ka nag-iisip. Ang layo mo talaga sa kaibigan mo. Bakit ba lagi mo nalang pinupuri ang babaeng yun? May gusto ka ba sa kanya, ha? Wala akong gusto sa kaibigan mo. Pansinin lang talaga kasi ang pagkakaiba ninyong dalawa. Oras na malaman ko na may gusto ka kay Rhea, malilintikan ka sa akin. Huwag mo akong binabantaan ha. Syota pa lang kita. Bakit ka nagagalit kung hindi totoo? Ay, Leche, makaalis na nga rito. Kung ano-ano na lang sinasabi mo eh. Maghahanap na lang ako ng ibang kausap. Lagot ka talaga sa akin. Oras na malaman ko na may gusto ka kay Rhea. Kahit ang babaeng yon. Sa kabila ng pagtatalo namin ni Marivic, nag-aalala pa rin ako sa kalagayan niya. Alam kong kailangan niya ng tulong. Wala naman sinasabi si Lola kahit alam niya ang nangyayari sa amin ng kaibigan ko. Dahil desperada na kung saan kukuha ng panggastos si Marivic, napilitan na siyang lumapit sa ama niya. Anong ginagawa mo rito? Tay, kailangan ko kasi ng pere. Totoo ba ang sinasabi ng mga kapatid mo na gumagamit ka raw ng ipinagbabawal na gamot? Yun ang dahilan nila kung bakit tumigil na sila sa pagtulong sa'yo. Hindi po totoo yun, Tay. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ang balitang yan. Nakikiusap ako sa'yo. Iwan mo na si Riley. Masama siyang impluensya sa'yo. Hindi ko po magagawa ang hinihiling nyo. Nagmamahalan kami ni Riley. Hanggat hindi mo hinihiwalayan ang lalaking yun, wala kang makukuha sa aking pera. May pagkain dyan. Kumain ka bago umalis. Ano naman ang akala nyo sa akin? Pulubi? Dahil ko pang namamalimos eh. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ganyan ang buhay mo ngayon. Ako na lang lagi ang sinisisi nyo. Sino ang gusto mong sisihin, ha? Ibang tao? Ayaw nyo kasi akong intindihin eh. Buong buhay mo, wala na kaming ginawa kundi ang unawain ka. Pero sige ka pa rin sa pagre-rebelde mo. Kung tutuusin nga, mapalad ka sa ibang tao dyan. Ang dapat mo lang gawin, magpakatino pero hindi mo pa magawa. Wala naman pala akong mapapala sa pagpunta ko rito. Mabuti pa, umalis na lang ako. Mabuti pa nga. Tatanggapin na lang kita uli dito sa pamamahay ko kapag iniwan mo na ang lalaking yun. Malabo pong mangyari yun. Matinding pagpipigil lang sa sarili ang ginawa ni Mang Artemio para pigilan ng anak na umalis. Naalala niya kasi ang bilin ni Lola. Ipinagdasal na lang niya ang kaligtasan ng anak habang nasa labas. Marami pa kaming nabalitaan na kinasangkot ang gulo ni Marivic kasama ang boyfriend niya. Nakakadismaya na sa ganun lang hahantong ang buhay niya. Pero hindi na namin hawak ang mangyayari sa kanya. Siya pa rin ang magdedesisyon kung patuloy siyang magpapakasama. Alam kong galit na galit ka sa tatay mo dahil tuluyan ka ng pinabayaan. Wala na akong tatay at mga kapatid. Nabilog na nagmadrasta ko ang mga ulo nila. Lalo tuloy akong nagagalit sa kanya. Gusto mo bang gumanti sa kanila? Ni minsan, hindi yan pumasok sa isip ko. Tuturuan lang naman natin sila ng leksyon.
Ayoko, Riley. Lubayan mo na lang ang pamilya ko. Kapag ba namatay ang tatay mo, sa tingin mo, may makukuha ka? Oo naman. Kapag naibenta ang bahay namin, may party ako dun. Tinalikuran ka na nga nila eh. Paano ka pa mapapartihan? Napuno na ang tatay mo at mga kapatid mo sa pagre-rebelde mo sa kanila. Hindi maaari. Yun na lang ang meron ako. Ang hina mo rin kasi. Natitiyak ko, hahadlangan na madrasta mo na may makuha ka. Palagay ko, nagngingit-ngit na rin yun sa galit sa'yo. Ano bang paghihiganti yung binabalak mo? Naisip ko na pasukin ang bahay nyo at kunin ang mga mahalagang bagay. May barilang Itay. Tsak nalalaban yun. Ay di lalabanan ko siya. Hindi naman ako papayag na basta na lang barilin ng tatay mo, no? Di rin ako papayag na saktan mo si Itay. Itinakwil ka na nga eh. Pinagtatanggol mo pa. Tatay ko pa rin yun kahit anong mangyari. Bahala ka na nga. Ikaw na nga tinutulungan ko eh. Ayoko lang kasi na makulong. Advance ka naman. Kulong agad na sa isip mo. Di sa tingin mo, saan tayo pupulutin kung sakaling mahuli tayo? Sige nga. Sa bagay nga. Sa aming dalawa ng tatay mo, iisa lang ang dapat matirang nakatayo. Siyempre, hindi ako papayag na maunahan ng tatay mo. Kaya hindi natin pwedeng gawin ang plano mo. Pag-isipan mo pa rin. Wala na kasi tayong panggasto sa mga susunod na araw. Hindi naman pwedeng hindi tayo bibili ng mga kailangan dito sa bahay. Nag-iisip na rin ako ng paraan. Dapat gumawa ka rin ng paraan. Ito na nga naisip ko para magkapera tayo. Ayaw mo naman. Oh, saan ka pupunta? Maghahanap ng pera. Dahil siguro wala nang maisip na lapitan si Marivic, pumunta siya sa bahay. Nagkataon namang wala ako at si Lola lang ang naabutan niya. Matiim ang titig ni Lola sa kaibigan ko na para bang binabasa ang kanyang kaluluwa. Biglang naalala ni Marivic ang huling beses na nagkausap sila. Bigla siyang namutla at nakaramdam ng takot. Tatalikod na sana siya nang pigilan siya ni Lola Erlinda. "Huwag ka munang umalis. Alam ko natatakot ka sa akin." Sino naman po ang hindi matatakot sa inyo? Totoo po palang kumakalat na balita tungkol sa inyo. Walang maniniwala sa'yo kung ipagkakalat mo man ang nakita mo. Sasaktan niyo po ba ako? Kung balak kitang saktan, sana noon pa. Marami kang sinasabi na hindi maganda sa apo ko lalo kapag nakatalikod siya. Pero kahit kailan hindi ko naisip na gumanti sa'yo. Alang-alang sa pagkakaibigan nyo. Pangako po, hindi na ako magsasalita ng laban sa apo niyo. Kaibigan naman po talaga ang turing ko sa kanya eh. Aasahan ko yan. Siya nga pala. Kung ano man ang pinaplano mo sa tatay mo, wag mo nang ituloy. Mas malaking kapahamakan lamang ang naghihintay sa'yo. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Wag mong ayunan ang kagustuhan ng nobyo mo. Paano niyo po nalaman ang plano niya? Marami akong kayang gawin na hindi alam ng ibang tao. Halimaw nga talaga kayo. Kung nasa matino kang pag-iisip, hindi mo yan masasabi. Itinuring pa naman kitang apo dahil kay Rhea. Hindi ko gugustuhin na maging lola ang isang tulad mo. Ang malas naman ni Rhea at ikaw pa ang naging lola niya. Alam ba niya ang tungkol sa sikreto mo? Hindi kita pipigilan kung gusto mong sabihin sa kanya ang nalaman mo tungkol sa akin. Hindi lang kay Rhea ko sasabihin. Sa buong baryo pa natin. Tingnan ko lang kung hindi ka nila sugurin dito at sunugin pati ang bahay mo. Sinusubukan mo talaga ang pasensya ko. Sige lang, tumawa ka lang hanggat gusto mo. Pagkatapos ng pag-uusap ni na Lola, hindi agad umalis si Marivic. Naghanap siya ng mapagtataguan kung saan pwede niya akong abangan. Hindi naman naging kainip-inip ang paghihintay ng kaibigan ko. Dahil ilang minuto lang naman pauwi na ako. Nagulat naman ako sa bigla niyang pagsulpot sa harapan ko. Marivic, anong ginagawa mo dyan? Inaabangan talaga kita. Ganun ba?
Sana sa bahay mo na lang ako hinintay. Galing na ako doon. Tara sa bahay. Doon na lang tayo mag-usap. Andito na lang tayo mag-usap. Ayoko kasing marinig ng lola mo ang mga sasabihin ko. Tungkol saan bang sasabihin mo? Tungkol sa lola mo at sa sikreto niya. Ano bang sinasabi mo? Kung biro man ito, wala akong oras na makinig sa'yo. Abala akong tao. Alam ko naman eh. Mabilis lang naman to. Sige, sabihin mo na. Alam mo bang totoo ang kumakalat noon na chismis sa lola mo? Na isa siyang mangkukulam? Ako mismo ang nagpapatunay niyan. Kitang-kita ko kung paano magbago ang anyo niya nung kausap ko siya. Sana, nagising ka na sa ginawa ko. Bakit mo ako sinampal, ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo, ah. Kulang pa yan sa ginawa mong pambabasta sa lola ko. Kahit masama na ang mga ginagawa mo, kahit kailan hindi siya nagsalita laban sa'yo. Maniwala ka man sa hindi. Totoong mangkukulam ang lola mo. Anong alam mo sa totoo? Hindi mo na nga alam ang pagkakaiba ng realidad at ilusyon. Paano kasi adik ka? Yan ang katotohanan, kaya kung ano-ano nang nakikita mo. Kung ako sa'yo, magparehab ka na bago mahuli ang lahat. Walang iya ka! Hindi ako adik! Makikita mo, pagsisisihan mo ang ginawa mong to! Ikaw ang magsisisi sa ginawa mong ito. Dapat hindi na kita tinanggap na kaibigan ko. Wala ka kasing kwentang tao. Yun ang unang beses na nakapagsalita ako ng masama sa kapwa ko. Lalo na sa itinuring ko pang kaibigan. Matatanggap ko pa kung ako na lang ang pinagsalitaan niya ng masakit. Pero ibang usapan na kapag ang lola ko na ang nilapastangan niya. Pagdating sa bahay, naabutan ko si Lola Erlinda na naghihintay sa akin. Alam ko na nagkausap kayo ni Marivic. Hindi ko na po napigilan ang sarili ko, Lola. Nasampal ko na po siya sa galit ko. Hindi ko hahayaan ng kahit na sino na bastusin kayo at pagsalitaan ng hindi maganda. Hindi mo na sana siya pinatulan. Tingin ko sa kanya apektado na ang pag-iisip eh. Napuno na rin po kasi ako eh. Sana hindi niya guluhin ang pananahimik natin. Matapang lang naman po siya kapag nandyan ang boyfriend niya. May record na po sila sa barangay. Kung gusto nilang dagdagan pa, edi pumunta sila dito para manggulo. Sa nangyayari sa kanya, walang dapat sisihin kundi siya lang din. Sinabihan ko siya na magparehab, na lalo niyang ikinagalit. Isuot mo to, Apo. Bracelet? Saan po galing ito? Mula pa yan sa aking ina. Poprotektahan ka niyan sa lahat ng oras. Ibinibigay niyo na po ba ito sa akin? Oo, sa'yo na yan. Kwintas naman ang sa inay mo. Kaya kahit nasa malayo siya hindi ako nag-aalala na baka may masamang mangyari sa kanya. Hindi naman po ako lalayo. Bakit kailangan pong bigyan niyo ako nito? Hindi sa lahat ng oras lagi akong nasa tabi mo. Lalo't pasukan na naman. Mabuti nang suot mo yan. Iingatan ko po ito. Lagi ko po kayong maaalala kapag nakikita ko to. Tara na sa kusina. Naghanda ako ng merienda para sa atin. Alam kong gutom ka pagdating Lingid sa akin, nararamdaman ni Lola ang masamang balak sa akin ni Marivic sa mga susunod na araw. Ang bracelet na binigay niya sa akin ay para maramdaman niya kung nanganganib ang buhay ko. Samantala, nagpupuyos naman ang kalooban ni Marivic na umuwi sa tinutuluyan nila. Lahat ng mahagip ng kamay niya, hinahagis niya at binabato sa pader. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Hindi sa'yo mga gamit na narito. Bababayaran sa atin ng kaibigan ko mga nasira mo. Wala akong pakialam! Huminaon ka nga. Ano ba nangyari sa'yo? Galing ka na naman ba sa tatay mo? Nag-away na naman ba kayo? Si Rhea! Sinampal at ininsulto ako ng babaeng yon! Ha? Talaga? Nagawa niya yun sa'yo? Oo! Magbabayad siya sa ginawa niya sa akin! Hindi ko yun palalampasin! Hoy, anong balak mong gawin? Gaganti ako sa kanya. Tingnan ko lang kung may mukha pa siyang maihaharap sa mga tao pagkatapos ng gagawin ko. Baka magkulong na lang siya sa bahay nila at hindi na lumabas. Kasama ba ako sa binabalak mo? Natural!
Isama mo na rin ang mga barkada mo. Parang alam ko na ang maitim mong balak ah. Baka naman magsisi ka pagkatapos. Si Rhea ang magsisisi sa ginawa niya at hindi ako. Sige, dito ka muna. Sasabihan ko lang ang tropa. Tiyak na matutuwa ang mga yon. Ilang araw ba naman na walang ganap? Sige na, puntahan mo na sila. Ilang araw nang laging umuulan sa hapon. Lagi tuloy akong atrasado nang umuwi. Kahit kasi may payong akong dala sa lakas ng ulan, mababasa pa rin ang gamit ko. Yun ang iniiwasan kong mangyari. Nang araw na yun may kinailangan pa akong daanan kaya ginabi na talaga ako. Pagbaba ko sa jeep, napansin ko agad na walang tricycle na nakaparada. Wala ko nagawa kundi ang maglakad na lang. Baka may makasalubong naman ako. Hindi naman nakakatakot maglakad dahil may poste na ng ilaw ang magkabilang daan. Naalala ko nung bata ako, nilalakad lang namin to ng lola dahil nagtitipid kami sa pamasahe. Kaya naman talagang lakarin at hindi nakakatakot. Konti lang naman pati ang parte na walang bahayan. Pagdating naman sa may maisan mga bahayan na. Ha? Sino mga taong yun na lumabas na lang basta sa likod ng poste? Si Marivic ba yun? Sino mga kasama niya? Nang mga sandaling yun, biglang nakaramdam ng matinding kaba si Lola. Tumanaw siya sa labas ng bintana. Umaambon na lang ng mga oras na yun. Kailangan ako ng apo ko. Alam ko may masamang nangyayari sa kanya sa mga sandaling to. Hihingi ako ng tulong sa mga kapitbahay. Wala nang inaksayang oras si Lola Erlinda. Kinuha lang niya ang balabal niya at debateryang flashlight at saka pumanaog na ng bahay. Dumiretso siya sa mga kapitbahay na hindi naman nagdalawang isip na samahan siya. Nang mga oras naman na yun, hawak ako sa magkabilang braso ng dalawang lalaki. Pilit ako nagpupumiglas habang nagmamakaawa. Pero puro tawa lang ang tugon nila sa akin. Lumapit sa akin si Marivic at malakas akong sinampal. Ibinalik ko lang sa'yo. Ang sama mo! Wala kang kasing sama! Matagal na. Ngayon mo lang nalaman? Nakaganti ka na! Pakawalan niyo na ako! Hinihintay na ako ng lola ko! Nagmamadali ka namang umuwi. Mamaya na! Akala niyo yata, hindi ko alam ang binabalak niyo. Hindi ako tanga! Marivic, hahayaan mo ba ang kaibigan mo na babuhin ng mga to? Ang kaibigan mo nga nagplano ng lahat ng to eh. Gusto niya kasi, wala ka na mukhang maihaharap sa mga taga rito. Mga hayop! Baboy! Kulang na lang lumabas na ang puso ko sa kinalalagyan nito sa matinding takot na nararamdaman ko. Habang abala sila sa kakatawa, naramdaman kong lumuwag ang pagkakahawak sa akin ng dalawang lalaki. Inipon ko ang lahat ng lakas ko at saka sinipa ko ang harapan ng isang lalaking may hawak sa akin. Tuluyan niya ako nabitiwan at saka ko naman itinulak ang isa pa hanggang makawala ako. Hindi agad sila nakaporma sa ginawa ko. Wala na akong inaksayang oras. Tumakbo na ako sa isang direksyon. Mga bobo! Tatayo na lang ba kayo? Habulin niyo siya! Lagot tayo kapag nakapagsumbong siya! Bilisan yung habulin! Babae lang yun! Hindi siya basta makakalayo! Napakatanga naman ng mga barkada mo! Huwag ka na magalit. Hindi naman nila sinasadya eh. Okay lang sana kung nagawa na ninyo ang gusto niyo sa kanya bago siya nakatakas. Wala na sana siyang may pagmamalaki. Oo nga eh. Ang malas naman talaga natin. Ano yun? Ha? Parang may mga taong papunta rito. Di ba malayo na to sa mga bahayan? Ibig sabihin, hinahanap nila si Rhea. Pucha, alis na tayo. Baka mga pulis yan. Bibinggo na naman ako sa mga magulang ko. Oras na mahuli na naman ako. Paano yung apat mong kaibigan? Nahayaan mo na lang ba sila? Wala na tayong magagawa. Kapag ganitong pagkakataon, kanya-kanya na. Dali, umalis na tayo ngayon din. Sige, dito tayo dumaan. Sana lang kapag nahuli sila, hindi nila tayo idamay.
Kahit idawit pa nila mga pangalan natin, basta hindi tayo mahuhuli sa akto, pwede nating itanggi ang paratang. Paano kung ituro tayo ni Rhea? Siyempre itatanggi rin natin. Bilisan mo na! Bago pa nakarating sa kinaroroonan ng dalawa sina Lola Erlinda at ang mga kasama niya, mabilis na silang nakatakas sa lugar. Tanging mga gamit ko na lang ang naiwan sa basang lupa na dinampot ni Lola. Tumingin pa siya sa direksyon kung saan ako tumakbo. Nandito lang ang apo ko! Hanapin natin siya! Nag-umpisa na ulit lumakas ang ulan. Palingon-lingon pa ako sa mga humahabol sa akin. Dahil madilim na sa bahaging yun, hindi ko na namalayan na bangin na pala ang nasa harapan ko. Huli na ng mamalayan ko at bumulusok na ako pababa. At naramdaman ko na lang ang pagtama ng kanang mukha ko sa matalim na bagay. Nasa malapit lang ang apo ko. Narinig ko ang sigaw niya. Rhea! Rhea! Apo ko! Nandito na kami! Nasaan ka? Lola, nandito po ako sa ibaba. Lola Erlinda. Bago pa magdilim ang mga mata ko, nakita ko pa ang mga maliliit na ilaw na palapit sa kinaroroonan ko. Nagising ako na nasa ospital na ako at nasa tabi ko na si Lola. Bigla ko napaiyak na maalala ang nangyari sa akin. Tahan na, iha. Ligtas ka na. Nahuli na ang 4 na gustong sumalbahi sa iyo. 4? Nahuli din po ba sina Marivic at Riley? Hindi, iha. Wala sila sa lugar. Si Marivic po ang pasimuno ng lahat. Gusto niya akong gantihan. Hindi sila idinamay ng 4. Huwag kang mag-alala. Kasama natin sila sa sasampahan ng kaso. Lola, bakit po may benda ang kanang pisngi ko? May malalim na sugat ka riyan. Tumama siguro sa matalim na bagay nang mahulog ka sa bangin. Hindi, Lola. Hindi maaari to. Sira na ang mukha ko. Huwag mo sabihin yan. Huminahon ka lang. Makakasama sa iyo ang labis na pag-iyak. Lola. Sige, ipapaayos natin ang mukha mo. Marami na magagaling na doktor ngayon. Hindi habang buhay sira ang mukha mo. Ang sama nila. Wala akong ginawa kundi kabutihan kay Marivic. Masagit pa sa kapatid ang turing ko sa kanya. Bakit kailangan niyang gawin sa akin ito? Pagbabayarin natin sila sa ginawa nila sa'yo. Mabubulok ang kaibigan mo sa kulungan. Duda ako kung mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa akin. Hindi pa babayaan ng pamilya niya si Riley. Tsak na ililigtas din niya si Marivic. Huwag kang mawalan agad ng pag-asa. Hindi pa nga natin nasusubukan na magsampa ng kaso Ilang kaso na ba ang naisampa kay Riley? Sa dami na, hanggang ngayon nakakalaya pa rin siya. Hayaan na lang po natin lang. Patawarin mo ko, apo, kung nahuli ako ng dating, ha? Hindi po, Lola. Tama lang pagdating ninyo. Salamat po. Lagi kayong nariyan. Gaya ng inaasahan ko, hindi rin nasampahan ng kaso sina Riley at Marivic. Hanggang sa huling sandali, hindi sila idinawit ng mga kasama. Nang makaharap ko sila, hindi ko na magawang umiyak. Ang nararamdaman ko na lang matinding galit sa dibdib ko. Tuwing pumapasok ako, lagi na lang may takip ang mukha ko. Para hindi makita ng mga tao ang mahaba at malalim kong sugat sa mukha. Alam ko rin nagsasaya si Marivic sa nangyari sa akin. Kahit hindi natuloy yung plano natin sa kaibigan mo, para ka na rin nakaganti sa kanya. Oo nga. Naging nakakatakot na tuloy ang itsura niya. Siguradong hindi na yung nakakalabas ng bahay nila. Ang mahalaga, nasira ko ang buhay niya. Siguro naman.
Ako naman ang pagbibigyan mo. Ano naman ang gusto mo? Pumayag ka ng pasukin ng bahay niyo. Huwag ka maglala. Hindi namin sasaktan ang tatay mo. Di ba pinag-usapan na natin ang bagay na yan? Ayoko sa plano mo. Sige, kung hindi ka papayag sa gusto ko, pupuntahan ko na lang ang tatay mo at sasabihin ko sa kanyang ginawa mo kay Rhea. Walang hiya ka talaga kahit kailan. Pareho lang tayong walang hiya. O sige, mangako ka lang na hindi mo sasaktan ang itay ko. Bahala na kayo sa gagawin niyo sa madrasta ko. Huwag kang mag-alala. Hindi namin gagalawin ang tatay mo. Magpapalamig lang muna tayo at saka natin paplanuhin ang gagawin. Bugawin mo nga yung ibon na yan sa bintana. Napapansin ko na tuwing nag-uusap tayo, nandyan yan eh. Pati ba naman walang kamalay-malay na ibon, pinagdidiskitahan mo pa? Nakakatakot tumingin eh. Naintindihan ka yata eh. Lumipad na palayo. Lingid sa dalawang ibon na yun na inutusan ni Lola para bantayan ang kanilang galaw. Mula sa maliit na bolang kristal nakikita at naririnig ni Lola ang kanilang pag-uusap. Hindi man ako nakakaranas ng pangungutya sa ibang tao dahil sa itsura ko. Nalulungkot pa rin ako lalo na kapag tumitingin ako sa salamin. Kumusta ang buong maghapon mo, Apo? Ayos lang po. May exam kami kanina. Tumawag nga pala ang inay mo kanina. Sabi niya ay meron daw siyang kilalang magaling na doktor na pwedeng mag-opera sa mukha mo. Nang ikwento niya ang sinapit mo, naawa daw yung doktor eh. Kaya sabi libre na lang daw. Kahit anong oras pwede ka nang lumuwas ng Maynila. Talaga po? O bakit hindi ka yata masaya? Ayoko pong umabsent sa klase para lang maipaayos sa mukha ko. Mahalaga po sa akin ang makatapos. Alam ko kasi na nalulungkot at nahihiya ka sa mga taong nakakakita sa iyo. Hindi naman po ako nakakaranas ng pambubuli eh. Puro awa po ang nakikita ko sa mga mukha nila. Di kapag nakagraduate ka na lang, ha? Siguro po, kung pwede pa po yung doktor na gusto mag-opera sa akin. Kapag tumawag ulit ang nanay mo, sasabihin ko sa kanya. Huwag ka na malungkot, apo ko. Pipilitin ko pong ibalik ang dati kong sigla para po sa inyo. Salamat, apo. Hindi kasi ko sanay na lagi kang malungkot eh. Bago pa naisagawa ni Marivic at Riley ang plano, ipinaalam na yun ni Lola kay Mang Artemio. Nagpupuyo sa galit ang matandang lalaki. Maging ang kanyang asawa sa kauna-unahang pagkakataon nakaramdam na rin ng galit. Kaya nang dumalaw si Marivic, sinalubong na siya agad ng sampal ng ama. Bumalandra siya sa sofa. Hawak ang pisnging nasaktan at nagtatakang napatitig na lang. Bakit niyo po ako sinampal? Ano po bang kasalanan ko? Mahitapang ka pa talagang magpakita dito. Hindi ko po kayo naiintindihan, Tay. Nandito lang naman ako para dalawin kayo eh. Alam ko lang balak niyong looban ng bahay na ito. Gusto niyo kaming pagnakawan ng boyfriend mo. Ang kapal na mukha mong gawin yun pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Tay, hindi po totoo yan. Huwag ka nang magsinungaling. Umalis ka na rito bago pa ako tumawag ng mga pulis at ipadampot kita. Maniwala po kayo. Hindi ko yun magagawa sa inyo. Sino ba kasi ang naninira sa amin? Wala ka na talagang pag-asang magbago. Sukdulan na talaga ang kasamaan mo. Sarili mong ama? Balak mong pagnakawan? Talaga bang nilamon na ng droga yung utak mo? Ha? Umalis ka na habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Lumayas ka na! Tungo ang ulo na umalis ng kanilang bahay si Marivic. Nagtataka rin siya kung paano yun nalaman ng kanyang ama. Nagmadali na rin siyang umuwi para ipaalam kay Riley ang pagkakatuklas ng ama sa plano nilang panloloob mamayang gabi. Kahit ang boyfriend hindi makapaniwala sa narinig. Sigurado ko, meron nagsumbong sa tatay mo sa plano natin. Nagulat na nga lang ako na alam niya ang buong detalye.
Na para bang naroon siya habang nag-uusap tayo? Malas naman talaga oh. Ayos ka lang ba? Kanina pa kasi masakit yung lalamunan ko eh. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, kanina pa. Kaya lang, hindi naman tumatalab sa akin. Ibibili na lang kita ng ibang gamot, yung antibiotic. Ay, hihiga na nga muna ako. Lalong sumama pakiramdam ko sa binalita mo eh. Binantayan na lang ni Marivic si Riley. Hindi siya umalis sa tabi nito kaya kita niya ang matinding paghihirap ng boyfriend. Sumusuka na siya ng dugo na may kasamang mga uod. Halos lumuwa na rin ang mga mata nito sa matinding ubo. Ano kayang nangyayari sa'yo? Bakit may mga uod na kasama ang suka mo? Hindi ko alam. May palagay ako na hindi pang karaniwan ang sakit ko. Inutusan ko ang mga kaibigan mo na humiram ng sasakyan para madala ka na namin sa ospital. Kaya lang hanggang ngayon, hindi pa rin sila bumabalik eh. Hindi doktor ang kayang gumamot sa akin, kundi albularyo. Ha? Wala naman akong alam na albularyo. Tama, ang lola ni Rhea. Alam ko nang gagamot yun dati eh. Yun din ang alam ko. Wala ka na bang ibang kilala? Imposible kasi na tulungan tayo ng matandang yun. Pagkatapos ng mga ginawa natin sa apo niya. Oo nga, pero gusto ko pang mabuhay. Anong gagawin natin? Kanino tayo hihingi ng tulong? Buong gabing binantayan ni Marivic ang binata. Ipinaalam na rin niya sa pamilya ang nangyayari sa boyfriend. Kinailangan na rin nilang itali si Riley. Dahil nagwawala at sumisigaw sa matinding sakit na nararamdaman. May mga lumabas na rin na latay sa katawan nito na parang hagupit mula sa latigo. Nang mga oras na yon habang umuusal ng dasal, panay palo naman ni Lola gamit ang maliit na patpat sa litrato ni Riley. Magdusa ka hanggang ikaw na mismo ang humiling ng kamatayan mo. Walang salita ang pwedeng maglarawan ng sakit na nararamdaman mo. Ikaw naman ang isusunod ko, Marivic. Bago magbukang liwayway, binawian na ng buhay si Riley. Kalunos-lunos ang sinapit ng kanyang katawan. Hindi nila maipaliwanag kung bakit nagkabali-bali ang buto nito. Tanging pagpupumiglas lang naman ang ginawa niya. Nang sumunod na araw, si Marivic naman ang nakaramdam ng kakaiba sa katawan. Sa takot na matulad kay Riley, napilitan siyang umuwi sa bahay nila. Ayoko pang matulad kay Riley, Tay. Tatanggapin ka pa rin namin sa bahay na ito. Pero sana, magbago ka na at humingi ka ng kapatawaran sa mga taong nagawa mo ng kasalanan. Gagawin ko po yun. Basta wag niyo lang po akong pabayaan. Ano ba ang nararamdaman mo? Ang balat ko po, Tay. Tinubuan ng mga pigsa. Sabay-sabay po yung kumikirot. Magpapahanap ako ng albularyo. Si Aling Erlinda sana, kaya lang matindi ang galit niya sa'yo. Hindi ako sigurado kung pagagalingin ka niya. Sana mapatawad nila akong maglola. Walang dapat sisihin sa nangyayari sa akin, kundi ako rin. Susubukan ko pa ring lumapit sa kanya. Baka sakaling mapagbigyan niya ako. Salamat po, Tay. Patawarin niyo rin po ako sa mga nagawa kong kasalanan sa inyo ni Tia Nita. Walang magulang ang kayang tiisin ng anak, kahit gaano man karebelde ito. Gusto rin sanang kasing sakit ng naranasan ni Riley ang gawin niya kay Marivic. Pero naiisip ni Lola si Mang Artemio at pati ako.
Alam kasi niyang malulungkot din ako kapag may masamang nangyari sa kaibigan ko. Binigyan na lang niya ng malubhang sakit si Marivic para makapagsisito sa mga nagawang kasalanan. Mula nga noon nagkulong na lang sa kanilang bahay ang dati kong kaibigan. Hanggang makatapos ako na may mataas na karangalan. Nang araw na yun luluwas kami ni Lola sa Maynila. Ipapaayos ko ang nasira kong mukha at doon na rin magtatrabaho. Umalis na pala papuntang Maynila ang maglola. Doon kasi magpapa-opera si Rhea ng mukha niya. Doon na rin daw maghahanap ng trabaho, sabi ng lola niya. Nakausap ko kasi bago sila umalis. Ang swerte naman ni Rhea. Natupad na ang pangarap niya. Hindi na siguro sila babalik dito. Ang babalik na lang ay si Aling Erlinda at ang anak niya. Pero baka daw matagalan pa. Hindi man lang ako nakahingi ng kapatawaran sa kanilang maglola bago sila umalis. Sinabi ko naman na nagsisisi ka na sa mga ginawa mo. Pinatawad ka na nila. Ito nga't may ibinigay para sa iyo si Aling Erlinda. Langis daw ito para gumaling ka na. Ang bait talaga nila. Kapag gumaling po ko, aayusin ko na ang buhay ko. Makalipas nga ang ilang buwan, tuluyan nang gumaling si Marivic. Bumalik ulit siya sa pag-aaral. Sa tulong ng ama at mga kapatid niya. Sa pagkakataong yun, pinatunayan niya sa pamilya. Nakarapat dapat siya sa isa pang pagkakataon na ibinigay nila sa kanya. Wakas,